Good morning guys, for today's video, another work order. Thermal salamander is not function. May job order tong salamander, bakit hindi siya gumagana? So need kong i-troubleshoot. Alamin natin kung ano yung naging cause. Bakit hindi umiinit yung salamander natin. Itong equipment is ginagamit para i-grill yung mga potato, tomato, mga beef, chicken, and seafoods. Okay, sisimulan ko na yung pag-oopera. Una kong gagawin is bubuksan ko yung pinaka top cover ng salamander. Dito kasi nakalagay yung mga heating element niya. So, una kong titignan kung buo yung mga heater. Paalala muna guys, bago pala tayo magbubukas ng equipment, for safety natin, kailangan priority natin na nakapatay yung pinaka main breaker ng equipment. Dito nabuksan ko na yung pinaka top cover. Iniisa-isa ko yung mga heating element kung buo yung mga wire. Napansin ko yung mga wire nya is medyo burn out na. So, yung isang heating element, natanggal na yung pinaka terminal niya dun sa heater. Ang second step na gagawin ko dito ay tatanggalin ko yung heater niya doon sa salamander para ma-identify ko kung yung terminal lugs nga is okay at kailangan palitan. Dito, yung dalawang rod ang pinaka nagso-support dun sa heater para hindi siya malaglag. So, need ko munang tanggalin yung pinaka pin lock ng rod, pati yung dalawang nut dun sa heater para matanggal yung mismong heating element. Bago ko pala baklasin yung heating element ng salamander, susukatan ko yung resistance nya kung may marireading ako. So nung habang chine-check ko yung resistance ng bawat heating element, may nare-read naman akong resistance. Then nag-check din ako ng ground test para dun sa heater. Okay naman, open naman yung ground test. So sa tingin ko kayang gawa ng paraan to. Ang problema lang yung pinaka terminal lag ng heater is wala na, masyado nang nadurog dahil dun sa sobrang kalawang. So need ko nang baklasin yung heating element para makita ko kung paano ko magagawa ng remedyo yung pinaka thermal lugs ng heating element. After ko mabaklas tong heating element, idediretso ko to sa workshop, then maghahanap ako ng mga gamit na pwedeng gamitin dito. Lalagyan din natin ng insulation tube, pang heating element, pati panibagong terminal block. Yung ilalagay kong terminal block dito, mas mataas yung amperahe para dun sa heater, para hindi siya madaling malusaw. Kasi kadalasan kasi pag mababa yung nilagay mong mga terminal, o kaya lalo na yung mga bronze na terminal lugs, madali siyang malusaw. So ang ginagamit ko talaga pag heating element ng nilalagyan ko ng mga terminal lugs, yung mga silver coated, mas okay yon at matibay. After ko nabaklas yung heating element, dinala ko na siya sa workshop para pagplanuhan kung anong magandang ilalagay na terminal lug para dito sa heater natin. Unang try guys, gagamit ako ng ring connector na silver coated na itatap ko doon sa pinaka terminal ng heating element. Actually naka nut siya, so higpitan ko yung pinaka nut nya. Ang risk lang natin dito ay hindi magkakaroon ng ground yung heater natin pag sinukatan natin gamit ang tester natin. Tapos kung higpitan yung pinaka terminal lag ng heater natin, do-double check ko yung pinaka tighten niya kung sobrang higpit ba. So ngayon tetestingin natin yung heater niya kung may resistance. Then check natin yung pinaka ground test ng heater.
So okay na for subject for installation. Dito kinabit ko na yung pinaka heater nya. Ayan, nakakabit na siya. Kung in-install tong heater, so gagamit ako ng mga thermal insulation tube para dun sa mga thermal lug ng heater, para safety din yung equipment. Dito inisa-isa ko na i-terminate yung mga wire para dun sa heater natin. Then nilagyan ko na rin ng thermal insulation tube. Then kinrim ko yung mga terminal lugs na silver coated. After ko i-fix to, i-sure ball ko na maigpit at walang loose contact o loose connection para maiwasan natin yung heater na hindi mangyari ulit yung dating problema. Dito guys, idea lang, para sa akin nilalagyan ko ng high temp sealant yung terminal lug ng heating element para yung heater natin o kaya yung pinaka thermal lug nya is tumagal, hindi tulad nangyari dun sa unang nakita ko habang trouble ko na naging pulbos yung pinaka thermal lug nya. Then syempre dapat double check mo lagi lahat ng connection, dapat hindi siya naglo-loose. Yun yung isang cause kaya nasisira yung heater. After nito, gumamit ako ng digital tester, sinukatan ko yung resistance pati ground test. Syempre minsan yung digital hindi nakaka-reading ng mga mabababang resistance, kaya pangalawang option ko, gumagamit din ako ng analog tester para ma-sure ko na yung kinabit kong heater ay hindi grounded. Kasi mahirap na pag nag-testing tayo na may power, ayoko sa lahat nagtitrip yung main breaker. Syempre mas maganda safety first para yung equipment mo hindi lumaki yung problema. Ngayon magte-testing na tayo ng high and low temp. Also nag double check din ako ng ground test na may load. Dito ang nare-reading ko lang is 0.3 volts. So mababa lang, napakababa lang. So walang ground yung equipment. At safety siyang gamitin. Alright guys, so papainitin na natin yan, then titingnan natin kung working yung mga heater natin. After mga 15 minutes babalikan ko yan guys. Okay? Dito guys, napansin ko nang nagbabaga na yung mga heater. So gumamit na ako ng IR gun para masukatan ko yung mga temperature nya. So nag-check din ako ng ground test na may load. Okay pa rin, 0.3. So safe pa rin gamitin. Dito fully heating na yung heater natin. And operational na yung thermal salamander natin. So pwede na natin tong i-turn over sa mga kitchen users. So mapapadali na naman yung kanilang trabaho. Alright, guys, please subscribe, like and share and follow my YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. So see you another vlog again guys.